Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, bagong lahat, pinasasalamatan muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at siyempre ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At siyempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At siyempre ang ating mga kababayan sa abroad, lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa, ang Reaction Mo, Birada Ko. So, bagong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, ating mo na pong pasasalamatan ang ating mga kababayan sa abroad na lagi pong tumutulong sa inyong lingkod sa bawat araw po o sa bawat sandali, sa bawat sitwasyon na tayo po ay gipit. So, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po babanggitin kung sino sila sapagkat alam naman ninyo na yung mga supporters natin, minsan ginigipit din sila, iniipit sila, tinatakot sila ng ating mga kalaban. So, okay, hindi na natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan na natin pag-uusapan ngayon ang napakahalagang bagay mga minamahal ko mga kababayan na kung saan ay gumagawa po ng mga, alam niyo na, gumagawa po ng mga technique o pinagbabawal na technique itong ating mga kalaban. So, dito po sa gilid ko, makikita nyo po, may makikita po kayong picture dito. Larawan. So, inilalabas po ng ibang mga vloggers na yung picture na to, yan daw yung rally ng mga DDS. Yan daw yung rally ng mga DDS para sa mga Duterte. So, ngayon mga minamahal ko mga kababayan, tinanong ko, napanood ko rin sa ibang mga vloggers. Alam nyo, nakikita ko dito mga minamahal ko mga kababayan, napaka-desperado na po. Desperado na po talaga ang mga Duterte na manalo sila. E biro nyo ba naman, pati ba naman yung dami ng tao na pumunta sa Sinulog ay ginagamit ng mga vloggers ni Digongyo. Ginagamit ng mga vloggers ni Digongyo para ano? Para sabihin na maraming mga tao, mga Pilipino na sumusuporta pa rin sa kanya. Pero kung makikita nyo po mga minamahal ko mga kababayan, mayroon pong isang vloggers na nag-explain nito. At napanood ko yung kanyang vlog. So, para po maintindihan ninyo, ito panoorin po natin. Good morning pala dyan, guys. Good evening dito. Eto. Napapalakpak ko niya. Guys, eto. Ito yung mga kumakalat ngayon sa Facebook na ito daw yung rallying nangyari sa Cebu ng mga Duterte. Unang-una, fake po. Nag-fabricate na naman at nanguha na naman ng mga picture itong mga bobong didilis na ito. No? At pati explain ko po sa inyo kung bakit Hoy mga didilis, makinig kayo. Unang-una, sa taga Cebu ako. Okay? Nag-rally, ang rally ninyo ay ginawa dito sa bakanting lote sa harap ng Park Mall, sa gilid ng Bay Hotel, no? At yun ay malapit sa Mandani Bay, okay? Itong puting nakikita niyo po dyan, itong puting ito, yan po ay SMC side. At ang picture pong ito po ay picture ng Sinulog. Ayaw, di ba? Peke na naman. Okay, ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tunay Hindi po ito tunay, ito ay activity ng Sinulog. Ayaw, di ba? What the heck? Tapos meron pa silang video Gago! ipinapakita ito na activity ng Sinulog. Wala talaga itong mga didilis na ito. Isipin mo mga nakapink, nakapula. Walang nakagreen. Anyway, ito ba katotohanan, yung pong building na ito ay SMC side. Ito po ay picture ng Sinulog. Hindi po ito picture ng rally. Okay? Ito po yung picture ng rally nila. Ito po ang tunay na picture ng rally ng Didilis, no? Ayan po. Ito po ay ginanap doon sa sinasabi ko sa inyo na venue. Hindi yung sa Sinulog po, yun ay sa SRP. Ito po ay hindi sa SRP, no? Ito po ay sa highway. Yun nga, sa tabi ng Bay Hotel, sa harap ng
Park Mall at ng Mandani Bay. Okay? At hindi po kakasya ron. Meron din silang sinabi nasa mga 40,000 ron. Malabo po yun. Baka yung 10,000 nga po doon, sikip na. Dahil hindi rin naman kalakihan yung area na yon. Okay? Sige, ito po. I-play nga natin. Actually, in-screen record ko siya eh. Yeah, rally. Okay yan. Di ba ang dami niyan tingnan? Tingnan ninyo ha. Tingnan nyo mabuti yan. Isusum ko yan. Bata lang. Tingnan. So, tingnan nyo ha. O yan. Kita ninyo na. Di ba? Pag maliit picture, o tingnan nyo, ang daming social distancing. At iba po yung stage yan. O, ayan o. Wala kita mo, andito yung by hotel. Ayan po yung stage nila. Ibang-iba doon sa pinakita sa Sinulog. Kita ninyo, ang daming social distancing, di ba? So, yan po. Oh. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, aawa po ko ngayon sa mga Duterte. At natatawa din. Napaka-desperado na talaga nila. Biro mo, itong picture na to, ginawan pa nga nila ng kanta. Ito yung sinasabi ko sa inyo noong nakarang araw na ginawa nila ng kanta na Pilipinas, Duterte pa rin. So, ginamit nila yung dami ng taong ito na kung saan ito pala, yung dami ng tao na ito ay sa sinulog o sa naganap na sinulog. Ginamit ng mga vloggers ni Duterte at malamang inutusan talaga to ni Duterte, sigurado ko dyan mga minamahal ko mga kababayan, wala namang ibang gagawa niyan. Diba? So, para sabihin lamang, kasi alam naman natin na hindi naman lahat, kasi alam siguro ng mga Duterte, alam ng mga kalaban natin, hindi naman lahat alam yung sinulog. At hindi lahat nakakapunta sa Cebu. So, yung picture na to, mga minamahal ko mga, nakita nyo naman yung explanation, narinig nyo naman. So, yung mga damit din, siyempre kung talaga yan ay rally ng mga Duterte, dapat green yun. Hindi po puro pula. Color po yun ng ating minamahal na Pangulo. Katulad po ng aking suot ngayon. Kulay po yan ng ating mahal na Pangulo. Kulay pula. Mga minamahal ko mga kababayan. So, doon pala makikita nyo na mga minamahal ko mga kababayan, habang papalapit po mga minamahal ko mga kababayan yung tinatawag natin na eleksyon, ay gumagawa po sila ng iba't ibang mga uri ng mga estilo para lamang po sabihin na maraming sumusuporta pa rin kay Rodrigo Roa Duterte. Pero ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo naman, malayo po sa katotohanan. Kumbaga, yung kung doon sa 100% na pumunta doon sa sinulog, halos nasa 1% lang yung dami doon sa rally. Tingnan nyo sa 100%, tingnan nyo, na pumunta doon sa sinulog. 1% lang yung dami ng taong pumunta doon sa rally ng mga Duterte. So ngayon, para maging, alam nyo na, pang-akit, ginamit nila, para panloko. So, expected na natin yan, na maging sa ganitong pamamaraan ay lulukohin ng mga vloggers ni Duterte yung mga Pilipino. Pero salamat sapagkat bantay sarado ngayon, tulad ng sinasabi ko, maliban na bantay sarado ang mga Duterte sa ating mga kapulisan, kasundaluhan at iba pang mga departamento, bantay sarado po sila ng mga vloggers. Kasi alam natin, maglalabas sila mga minamahal ko mga kababayan ng mga fake news. Maglalabas sila ng kung ano-anong mga estilo para lamang pabanguhin yung kanilang mga sarili. Pero hindi po yan mangyayari mga minamahal ko mga kababayan sapagkat tayo po ay laging gising. No? Pero natutulog din naman. Pero, tulad ng sinasabi ko, hanggat nandito kami, nandito yung mga vloggers na handang ipagtanggol ang ating mahal na Pangulo, hindi sila makakaisa. Sapagkat dito ay ilalabas natin, ilalantad natin ang katotohanan, nang sa ganon, ay hindi na malagay pa muli sa bulsa ng mga Duterte, mga Pilipino, at hindi na madala sa kanilang mga kadramahan. E biro nyo, mga minamahal ko mga kababayan, pinapabango nila yung sarili nila. Oh? Habang pinapabango nila yung sarili nila, pinapapangit naman nila yung image ng ating mga minamahal na mabubuti at talagang makabansang mga politikong katulad po ng ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. O dito, mga minamahal ko mga kababayan, tingnan nyo. Ito yung video na ginawa naman ng mga DDS. Tingnan nyo kung gaano sila kadesperado. Gumawa sila ng video na o AI na nilagay yung mukha ni House Speaker Martin Romualdez na buhaya. Ito ginawan pa nila to ng kanta na matakaw sa pera sa kapangyarihan. Tingnan nyo, kinakain dito yung pera,
may mga buhaya siyang pinapakain para lamang po sirain ang ating mga ginagalang at minamahal na politikong katulad po ni House Speaker Martin Romualdez. Habang sila naman ay gumagawa din ng mga makapagpapabango sa kanila. Ganun po yung estilo ng mga Duterte. Tingnan nyo kung gaano kadumi. Tingnan nyo kung gaano ka balahura, gaano ka tindi yung kanilang mga estilo, yung kanilang mga galawan para lamang po maloko yung ating mga kababayan. Pero ganun pa man, kahit pa ilang AI, ilang mga ano pa rin ang gawin nila, iba po yung pinapakita nila sa TikTok, iba po yung pinapakita nila sa Facebook, iba pinapakita nila sa YouTube, doon sa totoong pinapakita po ng ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Naiinggit sila. Dahil kung titingnan po natin, yung dating House Speaker, katulad na lamang po ng ulupong, o aso ni Duterte na dating House Speaker, malayo po sa nagagawa ng ating House Speaker ngayon. Na kumbaga halos buong Pilipinas po ay naaabutan ng kanyang tulong, naaabutan ng mga proyekto mula po sa ating gobyerno. Hindi po katulad ng mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte na busy sila sa pagpoprotekta sa mga Chino, sa mga dayuhan na kung saan nagkakalat po dito ng iba't ibang mga uri ng mga krimen, iba't ibang uri ng mga illegal na mga gawain. So, kaya naiinggit sila. Kaya sa ganito pamamaraan, mga minamahal ko mga kababayan, sinisira nila ang ating House Speaker Martin Romualdez. At sigurado ko, hindi lamang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez ang kanilang sinisiraan. Balita ko mga minamahal ko mga kababayan, habang gumagawa sila ng mga video, habang gumagawa sila ng mga kantang makapagpababango sa kanila, gumagawa din pati mga kalyado nila ng paraan para masira yung mga kalyado ng ating mahal na Pangulo. So dito, nakikita ko na mga minamahal ko mga kababayan na habang papalapit po ang eleksyon mga minamahal ko mga kababayan, papalapit po na papalapit, patindi naman po na patindi yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga ginagawang masama o mga hindi maintindihan na galawan. Pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, kahit anong mangyari, hindi pa rin po magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Ang importante lamang po dito mga minamahal ko mga kababayan, tayo po'y magkaisa, sama-sama, nang sa ganun, ay hindi po magwagi yung mga taong traidor na taksil sa ating inang bayan, na kung saan handa tayong ibenta sa bansang China. Alam naman natin kung sino yung mga Pilipino na yan, na maka-China. Simulan natin kay Robin Padilla, mas lalong-lalo na sa mga Duterte, na kung saan nagkaroon po ng secret agreement. So ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na ang lahat ng Pilipino ngayon ay gising na sa katotohanan at hindi na pwedeng lokohin paninuman, sapagkat tayo ay lagi pong naglalahad, kami ng mga vloggers, sama-sama kami na nagtatanggol, nagsasalita, nagpapahayag ng katotohanan para lamang hindi maligaw ang sabayanang Pilipino. So hanggat kami nandito, patuloy po kami magsasalita, patuloy po kaming sisigaw alang-alang sa katotohanan, hustisya at sa ating bansa. So sa mga kababayan po natin, huwag po kayong maniwala sa mga pinapakita ng mga vloggers ni Digonyo, sapagkat yan po lahat ay puro mga fake news. Lalong-lalo na po yung pinakita ko po sa inyo ngayon, yung napanood natin mula sa isang kaisa natin. Biro nyo pati yung dami ng tao ginagamit na nila para lamang sabihin na maraming sumusuporta pa rin kay Rodrigo Roa Duterte kahit wala na. Ganun sila kadesperado. Ganun kadesperado si Rodrigo Roa Duterte ngayon, o yung mga Duterte, para lamang makuha yung simpatya ng taong bayan. So, ganun pa man, alam ko na hindi sila magwawagi. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating nabayan. Maraming salamat po.